Guys, for today's video, meron po akong gustong i-share sa inyo na development or updates with regards to Lovit. And feeling ko matutuwa kayo dito sa update ni Lovit. However, you may want to check this update later kung nagte-take effect na to sa inyo. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so Lovit card. Basically, this was launched this year lang, last February lang of this year. And medyo promising kasi itong buy now, pay later na to kasi magmumukha siyang apples to apples comparison with Atomic Credit or the Atomic Card. Bakit? Well, nung nag-launch sila, ang unang binigay nila is only virtual card. So you can only use their service sa mga online shops, sa mga subscription, Netflix, Disney, etc. etc. So dun mo lang magagamit previously itong Lovit. Eventually, naglabas na rin sila ng Lovit card, which ganun din ang nangyayari kay Atome. Though I must take an exception with Atome kasi nagsimula sa QR si Atome. Yung QR ni Atome nung nagsimula is Atomic QR. And then eventually na-phase out yun. Tapos nag-virtual card sila and then the Atomic card. So, medyo halos parehas naman sila ng path na pinapatunguhan. Pero, teka muna, sino nga ba tong Lovit na to? And why is Lovit that promising? Well, si Lovit kasi ay bago nga lang siya, 'di ba? Last February lang. Pero the company handling Lovit hindi naman siya bago. Siya yung kumpanya na nagmamay-ari ng One Hand. So basically si WeFund Lending na ito po ang kanyang SEC registration, Certificate of Authority and SEC number, which we all know is legit naman po talaga, ay nag-handle din ng isa pang lending service na tinatawag na Junahan. Ito po si Lovit, ang buong product name po nito ay Lovit by Junahan. Huwag po kayong malito, Junahan po to, hindi po One Hand. But both products ay pagmamay-ari ni WeFund Lending. Para makapag-apply po kayo ng Lovit card, you can just head over to this video na lang po na pinapakita ko po dyan kung paano po kayo magsa-sign up and how long would it take para ma-approvean po kayo. Just a note lang din po na possible po silang tumawag sa inyo na nag-apply po kayo and at the same time, yung mga reference number po na pinadala nyo. Kasi nung nag-apply po ako, na-approvean din naman po ako kagad nang wala pong tumatawag sa akin. But nung nag-apply po ang asawa ko, tinawagan po ako since ako po yung reference niya and at the same time, tinawagan din po siya to confirm yung details bago siya in-approvean ng Lovit account. And now, ito po yung ilalabas nila, which is the QR. Kung mapapansin nyo dito, last 2 weeks ago na yata, may nag-spoil na sa internet na meron na daw silang QR. And then, just last 2 days ago, naglabas na ng posting si Lovit na magkakaroon na nga officially ng QR. So, ito, tingnan natin. So, yan. Sabi dito ni Lovit, Scan to Pay is coming to make payment easier, faster, and a lot more Lovit. Ayan o, Lovit Scan to Pay is coming to Lovit. Yan. And then, yan. Magagamit siya sa QRPH. Basically, yan lang yung announcement. Wala nang iba. Bakit ina-anticipate natin ang pagkakaroon ng QRPH or ng Scan to Pay? It is because kapag ginamit mo yung Lovit card, katulad ng una, virtual card, limited lang ang paggagamitan mo nun, puro online purchases. So, yung mga groceries mo, hindi mo mabibili. Pero nung naglabas nga sila ng card, ayan, pwede mo nang gamitin yung card mo to pay for your groceries and other things na pwede mong mabili sa mga stores na gumagamit ng POS terminal or ng card terminal. Pero, syempre, hindi naman po lahat ng merchants ay gumagamit ng POS terminal. So, marami po ang mas gumagamit ng QRPH. Yung mga regular merchants natin dyan sa barangay natin, yan sa palengke natin, gumagamit po sila ng QRPH. So, having this scan to pay ng QR, it would open more merchants na pwede nating paggamitan ng Lovit. And at the same time, ito lang, dagdag siya dun sa workaround na ginawa natin last time na pwede nating ipalipat-lipat sa ibang mga BNPL service. Anyway, i-check natin kung available na tong Scan to Pay sa aking Lovit account. So, make sure lang po na updated po ang inyong account. Punta po kayo sa Google Play Store, Apple App Store. I-search niyo po yung Lovit. Yan. And yan. Open, ibig sabihin, updated naman po ang aking Lovit card. So, click natin po yung open. And, ayan po. Apparently, wala pa pong available na QR. Kasi yung QR po, makikita niyo po yan dyan sa gitna. Katulad netong pinost ng isang netizen natin. Bakit wala pa yung QR sa akin? Hindi pa available. Apparently, ito yung sabi ni Lovit. Hi Lovit fam, QRPH may not be available to all users yet.
Please keep your Lovit app updated and check regularly for new feature updates. Thank you. So basically, mabagal pa ang pag-rollout nito sa lahat, but eventually naman magkakaroon din ng scan to pay ang bawat Lovit account. While checking the Lovit app, nakita ko na nagkaroon pala ako ng increase with Lovit na hindi ko po inaasahan. Kasi kung mapapansin niyo po dito sa aking billing history, hindi ko po siya madalas talagang ginagamit. Kunyari, yung February bill, nung sinubukan ko lang naman, gumastos ako, ginamit ko, pero binayaran ko rin naman within the day. Just to check lang and have experience with the app. And same thing with this, June. Ginamit ko siya sa Robinson and then binayaran ko rin naman after 2 days. So, hindi ko po siya talaga pinapatagal. Ang problema po kasi sa akin, dahil nagre-review po ako ng mga ganitong services, mas malaki po yung chance na makakalimutan ko na may pagkakautang ako sa isang app na tipong dahil madami na sila, dahil nagtetest po ako nagtetest. Kaya ang ginagawa ko po is kapag tinest ko po, umutang po ako, binabayaran ko na rin naman po kaagad. So, ito na po yung increase sa akin ni Lovit. Tumataginting na 300 pesos. Well, checking other user, madali naman po silang na-increasean. May nagsabi po na, Gumamit lang po kayo ng one hand, mag-utang kayo sa one hand, and eventually magkakaroon po kayo ng increase with Lovit. well, probably, posible naman dahil po si Lovit at saka si OneHand ay pagmamay-ari ni WeFund Lending. So, you may want to use that trick or tip, but use it at your own risk. Isa pa sa reason kung bakit maganda na magkaroon na ng QR or scan to pay si Lovit is because itong service ni Lovit Card, yung physical card, hindi siya applicable sa lahat na nag-apply. Ano ibig sabihin dito? Currently, limited lang ang binibigyan ng physical card. Yung deliveries ng physical card ay limited lang dito sa NCR, sa Central Luzon, and sa Calabarzon. Even Baguio nga, hindi pa available ang delivery ng physical card. That is why, having QR instead of the physical card, mas magagamit ng ibang taong nag-apply ng Lovit account na hindi naman dito nakatira sa specified na delivery area. So hopefully, ma-implement na yan kaagad ni Lovit para sa lahat, para naman magamit na siya at talagang may contender na si Atome in terms of the buy now, pay later. Ang wish ko na lang talaga sana dito kay Lovit ay maging katulad ni Atome na galante sa pamimigay ng credit line. So check your Lovit app now, baka available na ang QR sa inyo. For our question of the day, ano mas nagagamit nyo? Yung scan to pay ba using the QR o yung physical card? May it be sa Atome or ibang buy now, pay later cards? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Christopher Fenis at Christopher Fenis 8070. Sabi po niya, "Hi, ang tagal ko nang nanonood ng mga video mo pero ngayon ko lang napansin na di pa pala ako nakasubscribe. Pero ngayon, subscribe na ako. Favorite ko yan si Maribank. Siya na nga lagi ang ginagamit ko sa lahat ng transaction ko when it comes to pay bills, send, and transfer money. Buying load at iba pa kumpara sa ibang e-wallets. Lagi ko rin siya nire-recommend sa family ko, friends, and coworkers." Yes, parehas din naman po tayo. Talagang lagi ko pong nire-recommend itong si Maribank. Basically, because of the features and benefits na natatanggap po natin. And masegoy ko lang po sa lahat ng wala pang Maribank account dyan, please use my referral code PATKINTO para makapag-create kayo ng Maribank account. Just maintain 1,000 pesos sa loob ng inyong Maribank account sa loob ng 3 days para makareceive kayo ng 150 pesos na referral reward. O diba? Nasegoy ko pa. Anyway, kay Christopher Fenis, shoutout po sa inyo and thank you so much po for subscribing and always watching my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!